Yung Napakasakit po na magkaroon ng isang anak na ganyan pa. Sabi ko nga ako na yata ang pinakamalas na tao sa mundo at binigyan ako ng ganyang anak na pero pasalamat pa din ako sa kanya ko naran. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. ayan, thank you Rachel at Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. ayan, thank you Mario's Vlog. Thank you very much, mga kalingap, mga kapobrel, at suportahan natin. Ay po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat at magandang hapon, magandang gabi. At sa ngayon po mga kalingap ay hindi muna po ako sumama kay Royal of Malalag sa aming team po para sa mga misyon. At sa ngayon po mga kalingap, ako po ay nag-scout para meron na naman po kaming bago na mga matutulungan ni Dodong Roel. So ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa bayan ng papunta po ito ng Binson at nandito po tayo sa Gobat siyempre. Ayan. At iba po mga kalingap ang nakita po natin ngayon na gusto po ng tulong. Siya po ay nawawalan na ng pag-asa sa kanyang buhay. So ito po mga kalingap, samahan nyo po ako para makita po ninyo at masaksihan din ninyo ang kung ano po yung kanyang pangangailangan. Dahil nung sigurado po maiiyak kayo at nung nga nakita ko sa kanya, ako po ay sa ganun pala nakita ko pa lang yung kanyang kalagayan ay talaga pong naiyak na ako. Ayan, at siyempre po mga kalingap, bago po ang lahat huwag po nating kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog, Kalingap Rab, Rachel Morales Vlog, Royal of Malalag, at siyempre po mga kalingap at mga Ruboys team. Ayan po mga kalingap, huwag po natin kalimutan na suportahan. Ngayon po, puntahan po natin mga kalingap at tatanungin po natin ang kanyang kailangan. Ito po mga kalingap ay inilapit po sa atin habang i-scout po tayo, inilapit po ito sa atin at mayroon po siyang kung sa bahay po ay hindi naman po gaanong sira yung kanyang bahay, okay naman po yung kanyang bahay. Ayan, samahan niyo po ako mga kalingap. Ayan po mga kalingap at nandito po yung ina ni, anong pangalan ng bata? Mark Allen Badagawas. Mark Allen. Ayan po. Ayan po ate, ano po yung pangalan ninyo? Marites po. Marit, ilan taon na po kayo? 51 na po. 51 na po kayo. At may tanong nga po ako nang dahil sa iyo pong anak, ano po yung problema ng anak mo? Ano po yan, simula po kasi nung mag 3 years old, napansin ko nahihirapan na siyang tumayo. Tapos nung nagtatagal-tagal, hindi na talaga nakakatayo siya mag-isa. Ginawa ko, pina-check upan ko siya sa doktor, sa Naga. Kaso lang wala naman daw sa Naga na na maayos na kung saan bagay makakatpang test ng sakit niya. Tapos ginawa po namin, kami, may nakapagkwento sa amin na magpunta daw kami sa Maynila. May sa amin na sa UST daw kasi meron naman din daw dun para sa mga mahihirap. Tapos yun, ikinonfine siya 1.5 month. Yun ay sakat payat nga po siya, pinataba siya. Kailangan daw ay i-biopsy kasi hindi pa inaano nila kung ano daw yung sakit niya. Yun na, tumaba nga siya. Ang problema, hindi pa rin niya kayang i-biopsy kasi masakit daw yun, ay kukuhaan daw yun ng parang tissue sa buto. Uli-uli kami doon hanggang sa sabi ng doktor, ang daw niyan ay Duchenne muscular dystrophy.
Eh, kaso lang ang sabi, wala daw pag natutuklasan na gamot para sa kanya. Kung sakali man daw na may matuklasan, ang sabi, i-sponsoran daw nila. Kasi wala naman kami pampagamot talagang ano. Nasaan po yung asawa niyo? Ano po, hiwalay na po kami mga 9 years. Hiwalay na po kayo. At ito yung anak niyo. Ito po yung anak niyo. Ilang taon na po siya? Ngayon po, 20 Opo. years old. 20 years old na siya. Alam po ba niya kung ano yung kanyang sakit? Alam man po kasi, narinig niya sa doktor yung pinag-usapan namin ng doktor. Ano na, ganyan nga, wala pa daw na sakit siya sa kanya. Ilan po yung anak ninyo? Isa po. Isang anak lang ninyo. At siya lang po yung anak ninyo. Mhm. Ano po yung sinasabi ng anak ninyo? Siyempre po, sino po yung nag-aalaga dyan nung... Dati po ang nag-aalaga dyan, yung nanay ko. Medyo malakas pa po siya noon. Nagtatrabaho ako. Tapos nung nahulog po kasi ang nanay ko sa lamesa. Nag-list na siya, yun na naging na niya na hindi na siya nakapaglakad. Tapos nung dumaan din nga po ang pandemic, wala naman na po, nagawalan ako ng trabaho hanggang sa nagkaroon ulit, nawalan ulit at hindi na nga kaya nila magtrabaho. Ay alaga ng anak ko. Ano po yung trabaho ninyo dati? Dati po kahera ako sa gasolinahan. So ngayon po wala na kayong trabaho? Wala. Dahil ito pong anak ninyo ay... Dalawa na po alaga ko. Nanay ko at saka yan. Ayun. Dati po yung nanay mo, siya po ang nag-aalaga dito sa yung anak. So ngayon po, yung nanay mo, hindi na rin Hindi na rin. Kaya nga po na-stop ako ng trabaho. Ilang taon na po yung nanay nyo? Pa 91 na po. 91 na. 91 na nga po nung July 30. So, ngayon po napakahirap ng buhay nyo. Saan po kayo kumukuha ng sa pang-araw-araw ninyo na May nagbibigay naman po sa amin, kaso lang, ang yung sa pagkain, nakakaraos man din po kami kahit papano. Ang problema ko lang po yung panggatas niya. Gatas, vitamins, pagkain niya. Ito pong kayo. Anong pangalan po nito? Mark Allen. Mark Allen. Ayan. Yan lang po ang problema ko sa kanya. Dahil kahit paano nakakakain man kami ng yung gatas lang niya at vitamins, saka yung mga pagkain niya na ang hirap po kasi niyang pakainin. Kaya talagang umiiyak po kayo dahil talagang mahirap po ang pinagdadaanan ninyo. Ibig mong sabihin po ilan po kayo dito sa bahay? Tatlo po kami. Tatlo po kayo. May isa po akong kapatid na pupunta dito. Yung pong kapatid ninyo, tinutulungan din po kayo. May pang-ulam. Paminsan-pinsan dinadala kami pang-ulam. Kasi po sa ngayon sabi nyo nga walang nagtatrabaho sa inyo, napakahirap po siguro yung kalagayan ninyo lalo na sa pang-araw-araw. Hirap po talaga mag-adjust. Simula naman pala ako ng trabaho. Nito ni Mark ay talagang napakahirap. Pwede po bang makausap si Mark? Sige na po. Yung kanya. Pwede naman po siyang nakakausap po siya pwede po pakilagay mo sa kanya. Diyan lang sa may unan. Ayan Mark, kumusta ka na Mark? Okay lang naman po. Ano yung nararamdaman mo sa ngayon? Hindi ko po alam. Nervous po. Nervous ka? Ano yung nervous na yun? Ngayon mo lang naramdaman o palagi? Palagi po. Palagi ka na nervous. Mark, alam mo ba yung sakit mo? Opo. Ano yung nararamdaman mo? May nararamdaman ka ba na gagaling ka pa? Hindi na.
Paano mo nasabi na hindi ka nagagaling? Wala na po pag-asa. Sino nagsabi sa'yo na wala ka ng pag-asa? Po. Sabi mo, hindi mo narinig sa mga nagsasabi sa'yo na wala ka narinig kahit kanino. Wala. Yun ay nararamdaman mo lang talaga. Opo. Noong, di ba nag-aral ka naman, ano? Ilang years ka nag-aral? Hanggang grade 6 po. Pagkatapos ng grade 6, paano nagsimula yung sakit mo? Nung nagkasakit po ako ay nung 3 years. Ibig mo sabihin nag-aaral ka pa, nagkaroon ka na ng sakit na ganyan. Opo. Hindi pala ito bigla na nagkasakit. Nagsimula nga po yung 3 years old. Nahirapan siyang lumakad. Hanggang sa nagtagal, nahirapan na siyang tatayo. Pero nakapag-tapos ka pa rin ng grade 6. Kasi nung 3 years old ka pa lang, hindi ka pa nag-aaral, di ba? Hindi pa po, nakakalakad pa po ako. No. Sundo lang po yan. Pero dito na po yung bahay ninyo. Mark, nagkokang ka ba? Marunong ka ba magdasal kay Lord? Tumatawag ka ba kay Lord? Pag-agapi po nagdadasal. Palagi ka nagdadasal. Ano naman ang hinihingi mo sa kay Lord na hindi pa ni Lord ibinibigay? Sana po ay maging masaya kang palagi. Ganyan. Sana di pa kunin yung lola ko. At ganun na rin po sila mama at sila tiya, papa. Yun lang po. At yung pag may sana gumaling pa ako. Yun lang po. Hiningi mo na ba kay Lord na yung talagang sana gumaling ka na? Opo. Palagi po. At sa ngayon na Mark, merong mga nanonood sa atin. Ano yung mga masasabi mo sa kanya? Ano yung gusto mong makamit mo o ihingi mo ng tulong para sa kanila? Yung panggatas ko lang po. Tapos yung pang vitamins at yung mga pang-ulam ko lang po sana. Yun lang po sana ang hinihingi ko. Ayan po mga kalingap. Sa lahat ng mga nanonood dito po kay Mark, ang kahilingan lang po ni Mark, sana po magkaroon siya ng gatas at saka yung pangangailangan po nila sa pang-araw-araw dito po dahil si ate po ay wala pong trabaho. Ang trabaho na nga po ay alagaan itong kanyang anak na nag-iisa at yung kanyang nanay. Kaya kailangan po nila ng support po para sa ating lahat na gusto pong tumulong. Nay, ano pong masasabi mo sa lahat ng mga nanonood sa atin? Sana po may magandang loob na magtulong sa amin. Para lang panggatas ng anak ko. Kasi malang gatas ng anak ko ay nung inireseta sa kanya ng doktor. Tsaka vitamins, pang-ulam lang niya. Kami kahit na lang ulam namin, okay lang ay sa kanya. Nahihirapan ako sa pang-ulam.
Parati nga po ako nagdadasal na sana may magbigay sa amin. Dahil nahihiya naman na din po ako kung tuwi-tuwi na magpanghingi kami dun sa nagbibigay sa amin. Siyempre po, wala naman pong kung saan nabigay permanenteng mag-aano sa amin. Nay, gaano po kasakit yung nararamdaman nyo na yung nag-iisang anak ninyo ay nakikitang ganyan, tapos yung sinundan pa ng iyong ina na parehas na silang nakahiga? Dasal ko na lang nga po, sana hindi bumalik yung depression ko. Nagka-depression po kasi ako nung malaman ko na nawala ng lunas yung sakit niya. Yun na lang ang dasal ko, na hindi ako magkasakit. Dahil kawawa yan ang inaalagaan ko. Gustuhin ko man po sana magtrabaho, kaso lang wala nang mag-aalaga sa kanila. Magtrabaho man ako, maghanap ako ng mag-aalaga. Hindi ko alam kung magiging okay ang pag-aalaga sa kanila. Hindi na nakakapunta ng CR. Pagkakain, dinadalhan ko na lang. Napakahirap po. Kaya sana yung panggatas lang nihiling ko, tsaka vitamins niya. Nay, gaano kasakit yung... Napakasakit po na magkaroon ng isang anak na ganyan pa. Sabi ko nga ako na yata ang pinakamalas na tao sa mundo at binigyan ako ng ganyang anak na pero pasalamat pa din ako sa kanya ko naranasan na maging isang ina na kaya magsakripisyo. Kahirap-hirap mo na pakiramdam na minsan naiinggit ako dun sa mga kakilala ko na may mga normal na anak na kapag college na nakakapunta sa mall magkasama. Kami hindi namin nagagawa yun. Lalo, sinasabi rin po ba sa iyo ni Mark ng iyong anak na hindi na siya gagaling? Po. Paano po yung pagkakasabi sa inyo? Minsan hindi naman niya sinasabing yung kasi lang wala naman na din daw, ginaganon lang siya. Kaya sabi ko magdasal lang at wala naman ibang kundi Panginoon Diyos lang naman. Pagagabi nga, pag matulog kami, tinatanong ko yan lagi kung nagdasal na siya. Yan, nasabi man siya na nagdasal na daw siya, tapos na. Matagal na po ba kayong hiwalay ng ama ni Mark? 9 years na po. 9 years. Oh. Yung kanyang ama ho, alam niya yung kanyang kalagayan at nagsusustintan man ho siya? Di nga po siya na bigay ng sustento na tama, dire-diretso. Kaya ako talagang namumroblema sa panggatas niya. Ay, gatas lang po niya, magkaano na sa isang buwan. Pag naman po pinagtatry ko ng gatas na iba, naawa ako, magdamag-damag, sige ang CR, sige ang kaya ang sakit sa loob na makikita mong naghihirap yung bata dahil lang sa wala siyang maayos na gatas. Nakakapunta po ba siya sa CR na mag-isa? Hindi na po, may arinula na po siya dyan, may ihian. Hindi na po yan nakakabangon po siya, kaso lang mahirap siyang yung magtagal. Hindi niya kaya magtagal ng upo. Wala po ba siyang wheelchair? Meron po, naghingi nga po ako ng tulong para sa wheelchair niya. May nagbigay naman po sa amin
congresswoman ngayon dito sa amin. Nabigyan naman po wheelchair. So, pag nasa wheelchair po siya, Di rin po siya nakakatagal. Nareklamo siya na papagod na daw siya, gusto na niyang humiga. Pag po yan dinadala namin sa doktor kung papacheck upan, nahihirapan siyang huminga. Yung pag mainit ang panahon, parang nawawalan siya ng hininga. Ayan, Mark, ilang taon mo nang hindi nakikita yung ama mo? Napunta naman po siya. Mga 3, pag nung New Year po nagpunta siya nung New Year pumunta dito. Anong nararamdaman mo kapag nandito yung ama mo? wala naman po. Hindi mo ba siya namimiss? Parang gusto mo siyang makasama, hindi mo ba naisip yung ganun? Hindi mo nararamdaman? Namimiss ko naman po siya. Pero di na po dahil di naman po kami. Pag namimiss mo yung tatay mo, ano yung sinasabi mo? Wala naman po. Hindi ka lumaki sa kanya na kasama mo siya. Kaya hindi mo siya namimiss gaano. Ano yung nararamdaman mo, Mark, dahil nakikita mo na si mama mo ay naghihirap sa pag-alaga sa inyo ni lola mo? Ano yung nararamdaman mo ba yung paghihirap ni mama mo? Opo. Tulad nga, nininervous ka. Sa ngayon, anong nararamdaman mo? Nininervous ka pa ba? Hindi na po. Tulad niya si lola mo, yung dating nag-aalaga nga sa'yo, ayun din sa kabilang kwarto, nakahilata na lang din. At si lola po, ano naman po ang panilola? Ano naman po yung pangangailangan din? Ano naman po yan, vitamins lang at saka may maintenance man po yan, nakakahingi naman kami sa center. Ano po yung sakit niya? High blood. Ayun po, pwede po din po natin makita si lola. Dahil isa rin po siya sa nag-alaga po kay Mark. Isa rin siya sa nag-alaga. At yun nga, ilang taon din po si lola nag-alaga kay Mark? Simula po nung bata siya. Mula po kasi nung bata siya, pagkapanganak ko, siguro 1.5 months, nagtrabaho na rin ako. Kasi lagi po yan dinadalang UST sa Maynila. May kailangan ng pag mapuntang Maynila. Kaya nagtrabaho talaga ako. So, ibig mo po, si Mark doon lumaki sa lola mo po. Kaya kailangan po na makausap din si lola. Pwede po siyang kausapin. Opo. Sandali mo. Mark, ano yung huling masasabi mo sa mga nanonood sa atin bago tayo magpaalam? Ayun nga po. Yung panggatas ko lang po sana po maanahan. At yung pang ulam po namin. Ilang po sana para po mabawas-bawas ang problema ni Mama. Pagkain namin. Ano ba yung ulam na palagi mong inuulam? Ay, yung kailangan ko po ay yung mga karne. Karne talaga. Opo. Ano pong karne yung... Ano po, ang sabi po dyan ng doktor, more on protein siya. Yung laman ng baka, laman ng baboy, basta mga laman ng karning
Nung nasa UST nga po yan, din naka-confine. Laging yung beef po baga, beef steak, ganyan. Ganun palagi. More on protein daw dapat. Tsaka yung sa gatas ang dapat dyan para humaba ang buhay niya. Itlog, pwede nga po siyang kumain sa loob ng isang araw, 3 itlog. Kaya lagi na lang ulam niyan itlog pag wala akong pambiling karne. Itlog. At ngayon po, Nay, ako po ay bigyan ko rin po siya ng abot ng aking makakaya, isang lang po kasi ayan po na maitutulong ko lang po sa iyo at sana po may tumulong din sa iyo. Salamat. Nay, yan lang po ang nakayanan ko dahil po at yan po Nay ay isa pong pauna lang po yan at huwag ka pong mag-alala, nandyan si Lord na sana po kapag alam mo po pati ako naluluha sana po sa yung binigay ko po sa inyo ay pauna lang po yan at huwag po kayong mag-alala na dahil alam ko pong maraming malalambot ang puso na tumutulong at sana po makabalik po ako ulit dito sa lalong madaling panahon para matulungan po si Mark sa kanyang pangangailangan kahit po yung mga pangkain lang na muna po. Yun lang naman po ang namin. Wala na po akong ibang gatas lang ng vitamins. Okay po, Nay. Ayan. Okay, Mark. Ngayon, kakausapin ko si Lola mo dahil yun din yung nag-alaga sa'yo na ngayon ay nandun nakahilata rin sa kabila. Kakausapin ko rin. Okay. Thank you, Mark. Ayan po mga kalingap, talaga pong mahirap pong magkuhan dito dahil nakakaawa po at nandun na yung mga luha na mga mararamdaman nyo dahil po sa awa. Ayan po, naitsaman po kay Lola. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito po tayo kay Lola kung na siya po ang nag-alaga kay Mark mula nung bata pa at noong nag-umpisa po siyang mag-alaga kay Mark ay siyempre po malakas pa siya. Ngayon parehas na silang nakahiga na lang. Lola, kumusta po kayo na? Kumusta na ito din kakalakad? Ay, hindi ka na rin po nakakalakad. Hindi. Ilang buwan na po kayo o taon na hindi nakakalakad na? Ilang buwan na ba? Nagalimutin na po yan. Po? Nakakalimutin na. Ilang taon na po siyang nakaganyan? Na po yan. 4 na taon na yata hindi nakakalakad. 4 na taon, 5. Alam niyo na hanga po ako talaga sa inyo dahil ganyan na ang lakas po ng loob niyo, ang lakas ng dahil yung nga sabi niyo wala nang nagsusuporta sa iyo. Unang-una wala kang trabaho at si Lola nakahiga na dyan. Kailangan din po niya ng tulong. Pero po yung sabi niyo nga na yung kanyang yung maintenance niya ay nakakahingi naman. Kakahingi man po kami sa center. At yung pong pagkain ni Lola, kumusta naman po yung pagkain niya? Ano man po, kahit ano man, nakain siya. Lola, ano pong pangalan niyo? Vitamins lang ang rin yan, tsaka gatas. Ano po yung pangalan niyo? Concepcion. Ay, Concepcion. Concepcion. Ilang taon na po kayo ngayon? Ilang taon na po kayo ngayon? Ilang taon ka na daw?
Limot na nga. Yung limit na din. Pero 91 na po yan. 91 ay ang ano pa. Limutin po. Limot na rin. Limot na rin nga siya ng mga birthday ng mga anak niya. Opo. Ilan po yung anak ni Lola? Ilan daw ang anak mo? Limot na nga. Po, Limot ano? na nga ako ay. Nalilimot Si pa. Kuya Nwe. Si Kuya Og. 2 patay. 7 kami. Ay, mayroon na po siyang namatay na anak. 2 na po namatay na. Kaya nga po, 4 na lang kami magkakapatid ngayon. Ay, inuna pa po si nanay nila. Mga bata pa po namatay. Ano po yan na palagi na lang ganyan siya nakahiga nilang araw-araw? Nagda-diaper na nga po yan. Ayun mga kalagap. Diaper. Super. Grabe ang diaper niyan. Gabi. Ikaw po ang lahat nag-aalaga dyan. Talaga po hindi ka na pwede magtrabaho na kung ano-ano. Hindi na po. At ang napansin ko po sa inyo, napakalinis nyo dito sa Juan, kay Lola, ang linis, pati kay Mark, ang linis nila. Talaga pong sana po may tumulong. Ano po kaya, ang ano po kasi ayaw ko pong magkasakit sila ay, kaya linis talaga yan, pinagambalde yung mga ano yan. Kahit sa pagkain nila, binabalian ko para takot ako magkasakit. Paano pag nagkasakit, wala man ako pang paano sa kanila, gastos. Kaya lagi ko yan nililinisan. Ito naman, diaper, yun, pahingi-hingi ako. Pag wala na, manghihingi ako. Ang hirap po talaga, ng kalagayan. Manghingi ka man baga po ngayon. Una, pangalawa, 3, okay. Pero pag magtagal na, ang hirap na po baga manghingi. Ang mahirap po doon yung lalo na yung pagkain ni Lola. Ano po, kahit naman Gusto po niyan lagi may sabaw. Kaya ginagawa ko yan. May tanim ako dyan na kamuting talbos. Yun lagi. Gisa, sinigang. Kahit may 2 piraso, ano po sa kanya. Napakahirap po talaga mag-alaga ng ganyan. 2. Lola, ano naman po yung gusto mo na itulong para sa iyo? Kasi po may nanonood nito sa atin na mga mababait. Ano po yung kahilingan mo sa kanila? Pagkain, gamot. Pagkain. Ayan po mga kalip. Si Lola po kahit ganyan po ay masayahin pa rin po siya. Masayahin po yan. Hindi po yan hindi yan maanuhin. Hindi po siya nagbibigay ng konsumisyon masayahin pa rin Makulit siya. lang po yan pag medyo makulit-kulit lang pag nagugutom siya, dapat nandiyan na. At ikaw naman po mula po nung nabalo kayo hindi na kayo nag-asawa po? Hindi po. Naghiwalay kayo? Hindi ka na rin po talaga kasi po bata pa rin kayo bata pa kayo talagang kumbaga yung sarili mo inialay mo na po sa kay Lola at sa kayo sa iyong anak kaya napakahirap ng kalagayan mo at believe po ako sa iyo. Saludo ako sa mga ginagawa mo. Unang-una nakita ko po itong tinitira nila ay napakalinis ng kanilang bahay at ayun, kahit si Lola po talagang malinis siya. May sapin yan lang, nilinisan ko yan. Hanggang dito na lamang po. Ano po yung pangalan nyo? Marites po. Ikaw si Marites. Okay po, ano po yung huling masasabi mo sa mga natin, sa lahat ng mga nanonood sa atin? Sana po may magandang loob na magtulong sa amin kahit
diaper lang ni inay, gatas ng anak ko, vitamins. Yun lang naman ang inaano ko. Para pagkain ng anak ko. Kasi ang hirap po ng pagkain ng anak ko. Ayan po mga kalingap, at narinig po ninyo yung mga pangangailangan ni Nanay Marites, ano po, na tulong para sa ating lahat po, sa lahat ng mga nanonood dito. Yun nga po, ang pangangailangan lang po nila ay pagkain, gatas, at saka diaper. Ayun lang po. Sana po mga kalingap, sa lahat na gustong tumulong po, huwag po kayo magtubiling tumulong, lalo na sa mga tulad nila na wala pong sumusuporta. Maraming pong salamat sa lahat mga kalingap, at sana po huwag po natin biguin ang mga pangailangan ni Lola at saka si Nanay Marites po, at ang kanyang nag-iisang anak na yun nga po, sabi niya nga ni Mark ay parang wala na po siyang pag-asa. Sana po kung ganun man, meron pa siyang nalalabi na mga ganun, sana po suportahan po natin mga kalingap. Pero po wala, po yung bakit nasabi ni Mark na wala na siyang pag-asa? May binigay pa sa kanya ba na taning o ano? Sabi po kasi ng doktor, pag 15 maaaring siya, hindi na hanggang 15 na lang siya. Kaso lang, siguro, sa alaga sa kanya, lumalaban hanggang, pero sabi hanggang 27 pa daw ang lifespan. Pag nakaligtas siya sa 15, 27. Ayun, meron po palang binibigay na lifespan. Okay po, maraming salamat mga kalingap. Ayan po. Okay po, Nay. Salamat po. Okay po, sana may makarating agad ako dito. Sana Lola, ako po yung daan para may makatulong sa inyo. At sisiguraduhin ko po na makabalik kami dito para mabigyan po kayo ng ayuda o suporta po. Ayan, marami pong salamat. At yun nga po, ang kasama ko po ay si Roel of Malalag. Sana po kung makita nyo po, Roel of Malalag, sa amin po, siya po yung tumutulong. At marami pong salamat sa lahat. Ayan po mga kalingap, at sa ngayon po nakausap po natin itong nakakaawa po talaga na si Nanay Marites. Sana po matulungan natin mga kalingap. At sa napanood po ninyo, talagang kahit na po ako ay nagpipigil lang ako dahil napakasakit sa isang ina, yung nag-iisang anak niya ay mayroong karamdaman at yung anak niya po ay parang nawawala ng pag-asa. So ngayon po mga kalingap, wala po tayong ibang gagawin kundi tumulong po sana po mga kalingap, matulungan po natin sila para madugtungan po natin yung kanyang buhay ang buhay ni Mark. Ayun po sige po, hanggang dito na lang po mga kalingap, at sana inaasahan ko po mga kalingap na matutulungan po natin to sa pamamagitan din po ni Roel of Malalag. Sana po mapuntahan po natin siya dito. Maraming salamat po, at wag pa rin po natin kalimutan po mga kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, atin na vlog Kalingap Rob, dahil kung wala po si Kuya Bal mga kalingap, wala pong paglilingap na tulad nito, wala pong mangyari na mga tumutulong sa mga mahirap po na mga kababayan natin. Kaya ito po yung oras para tayo ay tumulong sa mga tulad po nila na wala na pong mga sumusuporta sa kanila, at wala na pong kakayanan na bumili ng kung anumang mga pangangailangan nila. Ayan, maraming pong salamat, at siyempre po huwag po ninyong kalimutan na Marius Vlog po at ang Team Ruboys. Ayan, maraming pong salamat.